Ano nga ba ang sintaksis? Ito ay mula sa salitang Griego na syntatin na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsasamahin. Sa lingwistika, ang palaugnayan, sintaksis o syntax ay ang sangay ng balarila na tumatalakay sa masistemang pagkakaayos-ayos o pagsasama-sama ng mga salita sa pagbuo ng mga parirala at pangungusap. Ito ay ang pag-aaral sa mga estruktura sa isang pangungusap. Para kay Noam Chomsky, ang sintaksis ay isang bahagi ng lingwistika na nag-aaral ng estruktura ng mga pangungusap sa isang wika. Ngunit, hindi lamang ito nakapokus sa pag-aayos ng mga salita, kundi pati na rin sa estruktura nito. Dumako naman tayo sa pangungusap. Ang isang pangungusap ay karaniwang may dalawang pangunahing bahagi. Una na dito ay ang pangungusap na kung saan ay tungkol sa paksa, at ang pangalawa ay ang panaguri na nagsasabi sa atin ng isang bagay tungkol sa paksa. Kailangan nating tandaan na may dalawang bahagi ang pangungusap, at ito ay ang simuno at ang panaguri. Simuno. Tinatawag na lamang natin itong paksa dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng pangungusap. Sa bahaging ito ay pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Ang paksa o simuno ay maaaring gumaganap ng kilos o pinagtutuunan ng diwang isinasaad sa pandiwa at ganapan ng kilos ng pandiwa. Kung sa Ingles pa, ito ay tinutukoy natin na subject dahil ito ang pinag-uusapan at dito nakasentro ang isang pangungusap. Ang o si ay nagpapakilala sa simuno at ipinapakita na rin ang mga panghalili sa mga iyon na mga panghalip, paano at pamatlig. Halimbawa na dito ay ang mga kabataan ay naglalaro. Sa pangungusap na ito, ang salitang kabataan ay ang simuno sapagkat ito ang pinag-uusapan o siya ang nilalarawan ng salitang naglalaro. Samantala, ang salitang ang ay ang nagpapakilala sa ating simuno. Panaguri. Ang panaguri ay nagsasabi sa atin na ang isang bagay tungkol sa paksa tulad ng kung ano ang kanilang ginagawa o kung ano sila. Ito ay ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Ito ay naglalahad ng mga bagay hinggil sa simuno. Ayon sa author na si Virgilio Almario, ang panaguri ay isang bahagi ng pangungusap na naglalarawan o nagbibigay impormasyon tungkol sa paksa. Sa madaling salita, ito ay ang kung ano ang ginagawa ng ating simuno. Halimbawa, siya ay maganda. Ang salitang siya ay ang simuno, samantalang ang maganda ay ang ating panaguri. Sa pangungusap na ito, napakadali na matukoy kung sino ang simuno at kung ano ang panaguri o naglalarawan dito. Ang salitang siya ay ang simuno at ang panaguri na ginamit sa pangungusap ay maganda, sapagkat ito ang lumalarawan sa ating paksa. Sa bahaging ito ay tatalakay ko ang aming kaalaman tungkol sa ayos ng pangungusap. Una ay ang karaniwang ayos ng pangungusap. Mas nauna ang panaguri kaysa sa paksa. Halimbawa, kumakain ng masarap na pandikrema si AJ. Kung mapapansin ninyo sa pangungusap na aking isinaad, mas nauna ang panaguri na kumakain kaysa sa paksa na pinag-uusapan na si AJ. Ang pangalawa ay ang di karaniwang ayos ng pangungusap. Nauna ang simuno o paksa kaysa sa panaguri at ginagamitan din ito ng panandang ay. Halimbawa, si AJ ay kumakain ng masarap na pandikrema. Mapapansin natin na ang ating simuno ay nauna sa ating pangungusap at kasunod ng panandang ay, at ang panghuli ay ang ating panaguri na kumakain. Ano nga ba ang kahalagahan ng sintaksis? Una ay ang pagbutihin ang pagpapahayag. Sa konteksto ng pagsulat at pananaliksik, ang gramatika ay nakakatulong na mapabuti ang kalidad ng pagsulat. Ayon sa mga manunulat tulad ni Stephen King sa kanyang aklat na On Writing, ang mahusay na grammar ay humahantong sa mas maayos, mas mapanghikayat na pagsulat.
Dito ay dinidiin ang importansya ng mahusay na grammar sapagkat sa pamamagitan nito, mas nagiging mapangikayat ang pagsulat para sa mambabasa. Pangalawa, pagkilala sa gramatikal na pagsusulatan. Ayon kay Ferdinand D. Saussure, ang syntax ay nagtatatag ng mga tuntunin para sa gramatikal na pag-aayos ng mga salita na tumutulong upang matukoy ang tama at maling anyo ng mga pangungusap sa isang partikular na wika. Sa kahalagahang, dahil dito ay mas nasusuri ang isang pangungusap kung ang mga salitang ginamit ay tumpak o mali. Ang panguli, ayon kay William Strunk Jr. at E.B., sabi ni White sa kanilang aklat na The Elements of Style na talagang mahalaga ang pagsasama-sama ng mga salita sa tamang paraan upang maunawaan ng mga tao ang ibig mong sabihin. Kapag malinaw at organisado ang mga pangungusap, nakakatulong itong maibahagi ng mas mahusay ang iyong mga ideya. Kapag ang isang pangungusap ay organisado sa paraang ito ay malinaw o madaling maintindihan ng mga mambabasa, mas makakatulong ito sa mga manunulat sapagkat dahil dito, mas naibabahagi nila ang kanilang mga ideya sa tamang paraan. Yan lamang po. Maraming salamat. Ngayon ay dumako naman tayo sa semantika. Ayon sa New World Encyclopedia Britannica, ang semantika ay tumutukoy sa pampilosofikal at siyentipikong interpretasyon ng pagpapakahulugan. Ang terminong semantikos ay nagmula sa pandiwang Griyegong semaino na ang ibig sabihin ay mga hulugan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng naunang pahayag? Ang aspeto ng pampilosopiya ay nag-aaral kung paano natin nauunawaan at binibigyang kahulugan ang interpretasyon ng mga salita at pahayag. Kumbaga, ito ay praktikal nating interpretasyon ng pagpapakahulugan. Samantala, ang aspeto ng siyentipiko ay tumutukoy sa sistematikong pag-aaral ng mga salita at pahayag upang malaman ang kanilang mga kahulugan. Kaya sa aking pagpapalagay, ang pahayag na ito ay naglalaman ng praktikal o pampilosopiya at theoretical o siyentipikong interpretasyon o pag-unawa ng pagpapakahulugan. At sa pangalawa naman itong pahayag, ang ibig sabihin ng semantikos ay tumutukoy sa pag-aaral ng kahulugan sa loob ng wika. Ayon kay Tayag 2018, ang semantika ay isang sentro ng pag-aaral ng komunikasyon na tumutukoy sa pagbibigay kahulugan ng mga salita. Ang ibig lamang sabihin nito ay ang semantika ay nag-aaral kung paano natin nauunawaan at binibigyang kahulugan ang mga salita sa isang wika. Narito ang dalawang paraan ng pagbibigay kahulugan ng mga salita. Mayroon tayong denotasyon at konotasyon. Ano nga ba ang denotasyon? Ito ay tumutukoy sa neutral o walang pinapanigang interpretasyon ng mga salita. Halimbawa, ayoko sa ampalaya dahil mapait. Ibig sabihin, ang mga salita o mensahe ay walang pagkiling o bias sa anumang panig. Ang layunin nito ay maging patas at balanse sa sino mang makarinig o makabasa nito. Konotasyon, inilalarawan nito ang karagdagang kahalagahan dala ng isang salita na maaaring naiimpluwensyahan ang motibo o layunin ng isang salita. Halimbawa, tunay ngang halimaw siya sa pakikipagtalastasan. Ibig sabihin, ang isang salita ay maaaring magkaroon ng dagdag na kahulugan o halaga batay sa intensyon o hangarin ng taong gumagamit nito. Hindi lamang literal na kahulugan ang binibigyang pansin, kundi pati na rin ang damdamin, intensyon o motibo na maaaring nasa likod ng mga salita. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng semantika. Ayon sa Mindanao State University Institute of Technology, Academic Year 2023 to 2024, may tatlong kahalagahan ang semantika. Una ay ang mas malalim na pag-unawa at pang-ugnayan, pagsusuri ng talakayan, at pangatlo ay pakikipag-ugnayan at pagpapalitan ng opinyon. Mas malalim na pag-unawa sa pang-ugnayan.
Ang pag-aaral ng wika ay nagbibigay daan sa mas malalim na pang-unawa sa mga mensahe na ipinapahayag ng tao sa pamamagitan ng wika. Ito ay tumutulong maunawaan ang mga subtext o diwa sa likod ng mga salita. Pagsusuri ng talakayan. Sa semantika, maaari nating suriin ang mga pangungusap para sa kanilang kahulugan at implikasyon. Ito ay mahalaga sa profesional na larangan, tulad ng politika, media, at edukasyon. Pakikipag-ugnayan at pagpapalitan ng opinyon. Sa international na diplomasya, ang tamang semantika at pagkakaunawaan ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakamisinterpretasyon at alitan ng mga bansa.